Po natin na maganda po topic natin para sa mga lalaki na hirap umihi. Pag kayo po ay lalaki, edad 40 pataas, medyo babantayan na natin yung pag-ihi natin, prostate problem. Pagdating ng 50 years old pataas, dyan na nag-uumpisa. Pag senior, karamihan talaga nagkakaroon ng prostate problem. So sa mga misis, dapat bantayan nyo yung mga lalaki. Unang-una, ang sakit na topic natin ay benign prostatic hyperplasia or hypertrophy, BPH. Iisipin nyo, ano ba to sa mga lalaki? Ba't ko papansinin to? Kahit ayaw natin pansinin itong BPH, yan ang magpapapansin sa atin. Pag nagpa-ultrasound tayo, edad 40, 50 years old, susukatin na yung prostate sa ultrasound. Ang sukat dapat 25 grams ang laki niya, parang maliit na bilog. Parang kastanyas, chestnuts. Pag lumaki yan, ang mangyayari, mahihirapan ka umihi. Pagdating ng 50 and above, mapapansin mo na yan. Yung pag-ihi mo, mas mahina na siya, mas madalas na yung ihi, mas mahapdi, parang burning parang burning sensation. Minsan sa gabi, mas madalas ka na gumigising. Tapos yung pag-ihi, minsan parang hirap mag-umpisa at yung dulo na nagdi-dribble na, papatak-patak na lang yung dulo. Kaya minsan nakahawak pa dito para lumabas. Kasi nga lumalaki yung prostate, sumisikip yung daanan. Gagawin ko lang short to, mabilis para matuto kayo. Ito mga options natin, okay? Options natin ng gamutan at gagawin. First option is walang gagawin. Okay? Kung ang sintomas mo mild pa lang, 50 years old ka pa lang, or 40 pa lang, pwedeng baguhin lang muna yung mga habit nyo. Let's say, less caffeine, less kape, nakakaihi kasi. Less alcohol, bawas. Tapos bago matulog, babawasan yung tubig para hindi ka ihi ng ihi. Sa umaga ka na lang mas iinom. Iiwas din sa mga over-the-counter medicines like mga diphenhydramine na para sa allergy, mga Benadryl, medyo hindi rin maganda sa may prostate problem. Pero, aabot tayo sa isang panahon na talagang lalaki na yung prostate, talagang mahihirapan na tayo. Pagdating dito, merong gamot. Okay? May dalawang gamot, dalawang grupo ng gamot na binibigay. Kaya ako nga tinapik to kapon kasi may na-meet ako. Sabi niya, Doc, pwede ba ako minom ng Fosal, itong Tamsulosin? Tutuloy ko pa ba? Sabi ko, tuloy mo lang. Lalaki kasi, edad 50. Sabi niya, sirap kasi siya ilang taon na daw niya iniinom tong Tamsulosin, 63 pesos a day. Ay, di daw niya alam kung tutuloy hindi. Sabi ko, kailangan mo tuloy yan kasi para lumuwag yung pag-ihi mo. Tapos babalik ka sa urologist mo, URO. Siya bahala sa prostate kung binabantayan, lumalaki, or prostate cancer. So, balik lang. Wala namang masama dyan. Sabi niya, baka masira kidneys ko. Sabi ko, hindi. Kailangan mo yan. Kailangan natin. Classmate, mga lalaki. So, pag meron na kayong ganitong sintomas, ang papagawa sa inyo, ultrasound ng abdomen kasama ng prostate. Makikita, lumalaki yung prostate. Imbis na 25 grams, baka 30 grams, 35 grams, meron pang 40 grams. Tapos, papa-urinalysis muna. Check urine kasi may sintomas kayo. Makikita sa urinalysis kung may infection o wala. Pag nakita may infection, may white blood cell sa ihi per high power field, let's say may 2 or 3 or more na white blood cell, may infection sa ihi, gagamutin mo na yon ng antibiotics. Doktor lang magbibigay ng antibiotics. Pag wala naman infection, nakita, ibig sabihin, lumalaki lang talaga yung prostate mo. Kaya merong ganitong sintomas. So, ito ang ibibigay ng urologist. Ina-explain ko sa inyo para pag niresetahan kayo, itutuloy nyo. O, ganito ang action niya. First class of drug is called alpha blockers. Ang alpha blockers, ito mga pangalan niya. Fosal, ang brand name. Tamsulosin. Wala pa ako na-advertise. Ito talaga yung gamot Tamsulosin. May mga mas luma na Prazosin. Prazosin is Minipress. Terazosin is Hytrin brand name. Alfuzosin, may Doxazosin. May mga sin sa dulo. S-I-N. Okay? Itong Tamsulosin ng sikat ngayon, mga 60 pesos in a day itong Fosal. Ang trabaho niya, alpha blocker,
nire-relax niya ang muscle sa pantog, sa bladder, nire-relax. Nire-relax din niya yung muscle, pati doon din sa may prostate. So, pag na-relax, lumuluwag yung daanan ng ihi mo. Pag lumuwag, mas makakaihi ka na. Pero, hindi niya gagalawin yung size ng prostate mo. Pag malaki prostate mo, malaki pa rin. Ang trabaho lang niya, iluwag yung daanan. Okay? At itong alpha blocker na tamsulosin, alfuzosin, mabilis ang epekto niya. Inumin mo yung gamot, in 2 or 3 days, epekto na. Ano ba mga pro and con? Pros and con, advantage, disadvantage. Itong gamot na ito po, pang high blood din kasi ito. So pag ininom mo to, tapos may high blood ka, malaki prostate mo, okay to sa'yo. Perfect siya, high blood. Pero kung wala kang high blood, ang possible side effect in a few percent, let's say 2%, 3%, pwede bumaba ang blood pressure mo konti. Yung iba pwede mahilo, pwede ma-lightheaded, pwede matumba. Kaya ang gagawin, sa gabi to iinumin. Kasi nakahiga ka na hindi ka na matutumba. Tapos, ang possible side effect, yung retrograde ejaculation, yung sex, talik, imbis na lumabas sa milya, bumabalik. Pero rare naman to, siguro mga 1%, 2% of people. Kaya huwag mo na matakot Kailangan natin to kasi pag hindi mo to ininom, pwede mag-ipon yung ihi mo at di ka na makaihi. Sobrang sakit to. Malalagyan pa ng catheter, grabe yun. Lagyan ng catheter do sa ari ng lalaki, nako, dudugo yun, nako. Ay, nako. So, kung pwede ma-prevent nito, doon tayo sa prevent. Sabi ko nga, kahit ayaw natin pansinin, itong sakit ang magpapapansin sa atin. Pag lumaki prostate, talagang iba na yung pakiramdam sa pagiging 50 and above usually. Mamaya may lifestyle change. Second gamot na mahalaga para sa prostate, diba? Yung isa, pampalawag, alpha blocker. Itong second, alpha reductase inhibitors, ang tawag dito, dalawa lang ang gamot dito, finasteride, dutasteride. Ulitin ko, finasteride, usual brand name, mga Propecia, dutasteride, usual brand name, Avodart. Meron pa siguro sana kung may generic nito, mas mura. 50 plus kasi isa nito mahal. Itong finasteride, dutasteride, ibang style naman to. Ang style niya, hindi niya niluluwag yung daanan ng ihi. Ang style nitong finasteride, dutasteride, pinapaliit niya yung prostate. Ang ginagawa niya, binablock niya ang testosterone. Yung ba lalaki may testosterone? Binablock niya. Pag block ng testosterone, nabablock pa yung isang hormone na nagpapalaki ng prostate. So, mapipigilan ng paglaki at pwede lumiit. Okay? Pwede lumiit ang prostate at pag lumiit na siya, gaganda na yung sintomas. With dutasteride and finasteride. Kaya lang, ang pag-inom nito, long term. Ang epekto, makikita mo in 3 months. Ang tagal. 3 buwan mo muna inumin bago parang liliit yung prostate. Parang ganda sintomas. In 6 months na iniinom mo, bago maximum yung epekto na mas lumiliit yung prostate. So, 6 months, hindi siya biglaan. Pero, liliit yung prostate. Ano ang pro and con? Pros and cons of dutasteride and finasteride. Ang pinaka-pro nito, kung kayo nakakalbo, ganyan, yan ang side effect niya, pampakapal ng buhok. Kaya marami, walang prostate problem yung lalaki, binibigyan ng finasteride. Donald Trump, naka-Propecia, finasteride, pampakapal ng buhok. Dutasteride, ito mga derma, ito bibigay sa mga lalaki. Pag ganyan, tumataas, ito bibigay niya. So kung nakakalbo at malaki prostate, ay perfect to sa iyo, di ba? Parehong matutulungan. Isa pang advantage niya, mas hindi ka maoperahan. Less likely for surgery. Yun ang pinakamaganda sa pag-aaral. Kasi pag lumaki nga prostate, inaoperahan, kinakayod. Less likely rin magbara. Magbara, sabihin, magpuno yung ihi mo, hindi ka makaihi. Na ma-high blood ka, mas hindi mangyayari. Mas hindi masisira yung pantog mo kasi napuno, di ba? Ano naman ang con? Ang side effect nito, in 4% of people, 3 to 4%, more impotent. Mahina sa sex. 3 to 4% lang mas mahina sa sex. Mas hindi tumitigas yung ari. Meron din yung sinasabi kong retrograde ejaculation. Yun ang pinaka-side effect. At meron ding isang warning yung FDA. Ito medyo controversial. Yung pwede daw mas tumaas ang chance ng high-grade prostate cancer. Pero chinek ko maigi
Yung lumang pag-aaral, parang tumataas yung prostate cancer bahagya sa umiinom nitong finasteride, dutasteride. Pero, meron naman bagong pag-aaral nagsasabi, nakaka-prevent pa nga siya. Nakakaiwas pa nga siya. Paano binablock nga niya yung testosterone eh? Mas nakakaiwas pa nga siya sa prostate cancer. Hindi natin sure. 'Di ba? Pero, kung malaki prostate mo, wala tayong choice eh. Iinumin mo to kaysa maoperahan tayo. 'Di ba? So, pagdating sa prostate cancer, paano ang prevention tips natin? Okay? Tsaka sa paglalaki. Prostate cancer, bawas karne daw talaga. Oo. Bawas karne, baka, baboy. Talaga daw bawas. Sasabihin natin, lahat naman kumakain ng beef steak, ng steak, bakit bawal? Yun talaga pag-aaral eh, pagdating sa prostate eh. Hindi lang sa puso, talagang ayaw daw nila talaga beef and pork eh. Gusto nila talaga chicken, fish, tsaka gulay. Tapos yung mga maanghang, ayaw din ng prostate kasi yung capsaicin lumalabas sa pag-ihi, pagdumi. So, kung may prostate, naiirita. Kung may almoranas, naiirita din. Ano pa ba mga bawal? Basically, yun. Tapos, ayaw rin matagal nakaupo. Pag matagal nakaupo na yung pelvic floor natin dito, minsan sumasakit yan dito sa may tumbong, sa gitna ng puwet natin, parang, di ba? Kaya ang gusto ko, may prostate problem, kasi nga mahirap tayo umihi. So, ilakad-lakad mo. Exercise, jogging, walking, para maganda yung circulation. Tapos tuloy lang yung pag-inom ng tubig, ita-timing lang yung sa pag-ihi. So, regular monitoring ng ultrasound ng prostate, pa-check sa urologist, merong urinalysis, at itong dalawang gamot na binanggit ko, ulitin ko, alpha blocker, pampaluwag ng ihi, almost immediate ang epekto, tamsulosin, like Fosal, alfuzosin, at meron ding another option, finasteride, dutasteride, na pampaliit ng prostate. Lastly, may gamot na kinombine yung dalawa. Pangalan Duodart. Pinagsama yung pampaluwag, tamsulosin, at pampaliit, dutasteride. Maganda. Oo. Mabilis, epekto. Sabay eh. Ang problema, sabay din side effect. Oo. Pwede naman, pero mas doble bantay. Doble bantay ka sa pagbaba ng blood pressure, doble bantay ka sa impotence and panghihina ng sex drive. Na imbis na 3% na lang ang side effect, pag sinabay mo yung dalawa, ang magiging possible side effect na impotence ay 11%. Mas tumaas. So, pros and cons. Pag ako, isa na lang muna. Diba? Tsaka na natin ayusin. So, share natin sa mga lalaki. Very important to. Pa-check tayo sa urologist. Ito yung ibibigay sa inyo. Pakinggan nyo ulit yung video ko. Maintindihan nyo, ganun pala. Kailangan ko pala inumin ng matagal. Tapos kailangan ko pala bantayan ng prostate natin. Lalo na yung PSA test. PSA test is the test for prostate cancer. Binabantayan din natin yan. Maraming salamat po. God bless sa lahat.